maulan na maulan ngayon, Mare. Nako, dahil maulan ngayon, meron tayong isi-share sa kanila. Ano nga ba i-share? Pwede nilang inumin na supplements na talagang, alam mo, fit for the weather. Huwag ka na maarte, sabihin mo na excited ako. Ano ba yan? Ay, eto yan, ang MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ano bang meron dyan, Mare? Well, alam naman natin na ang bawat MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong sa ating pangangatawa at kalusugan at hindi ito nakakasama. Kaya naman pala plus dahil may dagdag benefit ng CoQ10 at L-carnitine. Correct. Alam mo ba na ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. Ay, nakakatuwa naman, Mare. At alam mo ba, Mare, ang L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, bisitahin ang kanilang Si OA. website sa mx3ph.com. Hindi kayo naman tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo. Sabihin mo. O, diba? Siyempre, sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na nakatutok sa atin habang yung iba hindi pumasok dahil Bakit? may baha sa kanila. Diba? Na ngayon ay medyo ninanamnam ang lamig ng panahon. At saka ano, Mare? Habang nakatunga. Merong mga pangga natin na mas piniling magsinungaling sa kanilang mga boss. Diba? Yung kahapon yung yung sauna. Meron akong kakilala, idinadahilan yung sauna. Taga-antipolo ka naman. Oy! Totoo ba? Nakakaloka. Paano ka ng traffic sa sauna? Oo. Hindi, pero hindi lang din basta sa sauna, Mare. Yung katulad ngayon, di ba bumabagyo? Oo. Di ba? Hindi naman, kasi habagat pa lang naman itong nararanasan natin Yung dadahilanin nila na alam mo na nakatira ka sa kondo, tapos dadahilanin mo, di po ako makakapasok kasi baha po sa So amin. ano lubog ng buong Metro Manila? Yung nasa 9th floor ka, tapos sasabihin mo, di po ako makapasok, baha po sa amin. The design is very Kevin Tolentino Del Rosario. Sorry, nabanggit ko. Nakakaloka yan. But anyway, sa mga panggan natin na ngayon ay humihigop na ng mga maiinit na sabaw dyan sa mga kari-karinderya. Lalong-lalo na dyan sa Taguig. Ay, oo. Magandang umaga. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman, ang hihigop din. Ay! Ng alin? Ng... Protina? Ay, oo. Kasi may karne. Correct, diba? Diba? Pag kumatas ang karne, protein. Oo, diba? Lalo sa sabaw na nilaga. Hirap! Ako po ang yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Diba? Hello pa rin po sa mga nanonood sa atin. Hoy! Via our social media sa Teka lang. Facebook. Kahapon naghintay ka rin ba? Ng Unang pagpapalabas ng ating podcast. in fairness, alas 5 yan. Diba? Doon mo sa mga hindi pa po nakakapanood at nakakaparinig sa first episode ng Baklita sa podcast, ayan pwede nyo na pong puntahan sa Spotify po yan. At i-click nyo lang po yung follow button doon. Oo. Diba? Dahil kung kayo ay medyo nabitin sa episode 1, ang tabayanan nyo sa darating na Lunes. Ang Eto episode na yung 2. totoo. Ito na yung totoong bardagulan. Eto na. Mari, totoo ba? Na ano? Ilalabas talaga yun. Ang tabayanan nyo ang episode 2 kung medyo nabiting kayo sa kulitan ng Baklita sa podcast. Etong Lunes ang episode 2 natin. Ito yung dahilan kung bakit tawag ako ng tawag kay Kapitana Sisa kahit na magmamadaling araw na tapos tatanungin ko siya na, Mare, Oo, sure ka ba? sure ka ba? Kaya lang sabi ko nga sa kanya, nandyan na yan, panindigan na natin. No? Alam mo, mag-reshoot tayo. Correct. Pero syempre, magpapasalamat din tayo, of course, diba? Sa Bingo Plus dahil sa tiwala po na binigay niyo po sa Baklitas at sa Energy FM. Maraming salamat po. Syempre, ang ating team replay, Mare, na walang sawa sa pagsuporta sa atin. Diba? Marami na nagko-comment kasi naka-upload na rin yan sa mga social media platforms Yes. ng Energy FM on Facebook and YouTube, diba?
ba? Na marami ng atat sa episode 2. Sa Lunes. Alam mo, Mare, naniniwala talaga ako na ngayon kapag minamanifest mo talaga, nangyayari. Correct, di ba? Di ba yun ang sinasabi nila dati, mag-podcast kayo para mas mahaba. Kasi dito nga, wala tayong chance para humaba. Correct. Dahil compress lang yung oras natin. Oo, di ba? Ngayon, Mare, nung pinagdasal nila ng Eto podcast, ngayon nagtatanong ka, bakit kaya kami binigyan ng podcast, no? Di ba? Na nakakaloka. Kanal na kanal, tas may Correct. podcast. Totoo ba? Di ba? Na nakakaloka. Kaya tabayanan nyo pa dahil marami pa pong mga episodes kaming inihanda para sa inyong lahat. Dapat nga hindi baklita sa podcast ang title nun. Kanalan. Ahon sa kanal. Bagong hango. Nakakaloka. Pero eto na, Mare. Ang alin? Naku, kung malamig ang panahon, pero eto, mainit ang usap-usapan dahil ilang araw pa lamang matapos ang GMA Gala Night. Naku, eto na ang sinasabi sa hula. Nagsulputan na ang mga chismosa, mga itoserang frog na gumagawa ng mga kung ano-anong intriga. Nagkakasingilan na ng mga nirentahang gown. Oo, tapos diba yung mga kung ano mang issue, yung mga ganyan. Ba't kasi kayo kukuha ng gown tapos SP later? Wow. Hindi, pwede naman yun, di ba? Wear now, pay later. Parang credit card lang yun, di ba? Gastos now, pay later. Meron nga daw nagpunta dyan, di ba? Tapos ang binili niya daw yun sa isang online shop. Oo, di ba? Tapos dumating daw yung gown, wala siya sa bahay nila, binayaran muna ng kapitbahay. Talaga ba? Ay, nakakaloka. Tag 5,000 daw yung outfit. Ay, nakakaloka. Sino yun? Ay, hindi ka mag-blind item. Pero eto na nga, Mare, dahil nga ngayon ay talagang maugong pa rin ang usap-usapan at hindi matapos-tapos ang intriga kay Jeneline Mercado dahil nga bukod sa hindi ito nasilayan sa station ID nga ng GMA7 at wala pa rin, alam mo yun, kontratang ibinibigay ang GMA7. Ngayon naman ay para bang ngayon nilalagyan ng kulay ang hindi niya pagdalo sa GMA Gala. Nasabi ng ilang mga chismosang kapitbahay natin, actually yan ang suot niya dapat, yan Mare. sana, ang ganda. Mare, naka-ready na siya dyan. Pero bago natin sabihin ang dahilan kung bakit nga ba hindi siya tumuloy, may mga spekulasyon lamang na gusto tayong mga linawin, di ba? Unang-una, di ba, kaklaruhin lang natin na hindi totoo na masama ang loob niya sa GMA7. Kung kaya't hindi siya dumalo sa naturang, alam mo yun, pagtitipon na so, ginaganapan. dahilan? Actually, di ba, isa-isahin muna natin yung mga dahilan. Kasi una sinasabi nga na dahil daw ito sa kontrata, hindi po yun totoo. Dahil inamin na mismo ni Jeneline Mercado na masayo siya bilang freelancer ngayon na artist. At wala naman daw siyang natatanggap na offer na kahit na saang istasyon. Pero kung siya man daw papipiliin kay may kontrata man o wala, ang kanyang loyalty is with under GMA7 pa din. Priority niya ang GMA7. Diba? Kahit na freelancer siya, kahit saan siya mapunta, kung anong proyekto ang dumating, nilinaw naman niya yun. Diba? Kaso nga, Jeneline, may ABS-CBN pa. Kasi diba meron siyang Star Music. Diba? May Star Music kasi siya. Kumaga parang siguro, it's a great way na din na, alam mo yun, pag sabi niya na siya ay freelancer. Yes. Diba? Na pwede siyang tumanggap kahit sa project sa TV5, project sa ABS, diba? Na nakikita na rin naman natin all over the TV sa mga free channels. Pero eto na ang totoong dahilan. Kasi nga may kumakalat din ng balita, Mare, na during habang ginaganap daw ang Gala Night ng GMA7 last Saturday, ay may cryptic post daw itong si Jeneline Mercado na kumakain siya ng chichirya. Diba? So nag-My Day siya. Anong cryptic doon? Yung kumaga nag-My Day daw siya ng kumakain ng chichirya habang nagaganap daw yung yung Gala Night. Diba? Kumaga, parang wag niya naman natin bigyan ng kung ano mang kulay. Actually, hinahanap natin yung My Day na yon. Kung may naka-screenshot, kung may binigyan ng pakahulugan yung pagkain niya ng chichirya? Nakakaloka, diba? Kung ano-ano na lang ang ginawa. Pero yung pinakita natin kanina, ipakita natin ulit, Baby Toby, yung gown na ito na kanyang dapat susuotin, Mare. Actually, ganyan din ang itsura na niya kasi nagpipictorial na sila that day. Ready na ang team niyang lumipad sa Marriott Hotel. So ano nga dahilan? Mare, nagkaroon ng emergency dahil nga yung kanyang anak na si Jazz ay biglang tinrangkaso. Kung kaya't kahit ganyan na yung kanyang itsura, ay dali-dali siyang umuwi.
Actually, marami nga nagsasabi, Mari, hindi ko tumatik na nakakaloka yung mga comment ng mga tao. Ano ba naman daw sana na umattend muna si Jenny Lynn, tapos 'di ba kasi 2 hours lang naman yung show o kaya yung event, ano ba naman daw na ipagkatiwala dun sa mga yaya o kaya kung sino man sa bahay na Uy, attend anak daw. yun. Oo, yun ang sinasabi ng ibang mga Kung kayo, netizen. pabaya kayong mga ina, huwag Diba? yung igaya si Jenny Lynn sa inyo. Hindi nakakaloka. Yun nga yung mga nagtanggol kay Jenny Lynn Mercado na kahit na sino yan at sinong magulang, kahit pa sabihin mo nakakompormiso ka, iiwan mo yan alang-alang sa anak mo. The design is very, Diba? Janela Salvador. Hindi kasi diba, bakit? Diba Kinancel nga, yung concert. kinancel yung dahil nga mall syempre, show. oo, nagka-emergency yung anak, diba? At hindi dahil paus pa siya. Correct, diba? Alam mo yun, kasi sabi nga ng ilan doon sa mga nagko-comment, hindi maiintindihan ng mga tao ang naging dahilan ni Jenny Lynn kung bakit last minute siya na nag-back out. Hindi man totally nag-back out umalis at hindi umattend ng gala night. Hindi dahil sa mga rason na sinasabi ng mga tao na dahil hindi pa rin nabibigyan ng kontrata kasi hodang masama. No, wala pong katotohanan yun. Diba? Pinairal niya ang kanyang pagiging ina at alam naman natin na hands-on siya. Diba? Ever since na nanganak siya sa kanyang first child hanggang sa pangalawang anak niya, hands-on talaga siya. So, At Jenny Lynn, oo. ina ka. Tama, diba? Na nakakaloka. Kaya Pero- naiintindihan namin. Oo. Ina nating lahat. Oo. Bawal mo Ina ko. sabihin mo yung isa. Ina natin, yun. Hindi, sabi nga ng ilan, di ba? Kasi naman siningit-singit mo pa yan. Huwag kang madudulas, ha? Sinasabi ko sa'yo. Eto na nga, sabi ng ilan, hindi maiintindihan ng mga taong nagko-comment na ano ba naman yung umattend kung hindi mo pa nararanasan maging ina. 'Di ba? Kung wala ka pang anak, kung wala ka pang mga ina, alam mo yun, kasi alam naman natin lahat na ang priority ngayon, tulad na lang ni Ann Curtis din, 'di ba? Na very very hands-on siya kay Dahlia. Correct. 'Di ba? Na tipong Dahlia ang anak, 'di ba? Oh. Tapos 'yun, baka kasi iniiba ko yung pangalan. Baka mamaya Doris talaga. O kaya Duday? Inday, ganun. Hindi. Pero yun nga, 'di ba? Kumaga parang it's a Dylan. Kumaga parang it's a priority thing to do bilang ina na to attend doon sa pangangailangan ng kanyang anak. At Of hindi mo course. dapat iaasa yun sa ibang tao. Kung You're kaya a mo mother. naman. Yes. And a mother is also Abibe. Ganon. inang bibe. Sabi ko sa'yo, pag nadulas ka talaga. Basta Jenny Lynn, ikaw ay ina. Oo, Ina oo. ka. Kaya Correct ka. naiintindihan namin Diba? ang pagiging Saludo ina po mo. kami, diba? Na kahit Diba? naman na sino, sana wag natin bigyan at wag natin pakialaman ng pagiging ina ni Jenny Lynn Mercado sa kanyang mga anak. Bakit ina ba kayo? At hindi tayo magdedesisyon kung kailangan niyang attendant. Siya nga hindi nga nang hinayang doon sa Oo. pinagpagawa niyang gown eh. Malay nyo naman, Umuwi di lang ba? siya, diba? Suot-suot niya yung gown na yon habang nagluluto siya ng ng arroz caldo. Tusino, gano'n. sa Rosana. bahay, diba? Hindi, malay Nagpunta mo. si Dennis, di ba? Correct, diba? Oo. Andun naman din si Dennis Trillo. Okay Kaya na yan, sana- kinatawan. Oo, wala pong kinalaman yung hindi pag-renew na kontrata at pagbigay ng GMA7 kung hindi nagkaroon talaga ng emergency. Naka-ready na siya gaya ng sinabi ng kanyang team. Ganda ng gown, no? Diba? Ang hihinayang ako sa gown. Siguro parang pag nandun siya, isa siya sa mga star of the night siguro. Naku, abangan na lang natin yan sa marketplace. Oh, diba? Mali mo naman. Hindi, mali mo since hindi naman naisuot. Sa Taga next- saan ba si Jenny Lynn? Di ba may bahay sila sa Alam ko Rizal? QC. QC. Taga Quezon City if I'm not mistaken. Tignan nga natin sa QC Marketplace. QC buy and sell. Hindi, antayin na lang natin. Baka ipa-auction. Mali mo naman, di ba? Diba? Hindi, marami pang pagkakataon, di ba? Sabi nga ng ilan, ang pagpunta mo at pagkalinga mo sa iyong anak, di ba? Ang anak hindi mapapalitan, pero yung mga events, marami Hindi pang matutumbasan ang pagkakataon. pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kaya Naku, Jenny Lynn, ang galing mo doon. ina ka. Nakakaloka. Diba? Kaya naiintindihan ka namin ang pagiging ina mo. Correct, di ba? As in talagang sana maintindihan din ng lahat yan. Ayokong tumawa. Lalagyan na ng tumatawa ulan. ka. Binipigilan ko. Pero, Paano yung pagtigil? Oo, yung Pagtigil lang. Hindi, diba? Sana na lang, wag na lang natin bigyan ng kulay yon. Kasi nga, kumbaga parang kahit Black and white kahit lang si Jenny naka-itim Lynn. siya. Oo.
Kahit nakaitim siya, wag na natin lagyan pa ng ibang kulay. Kasi ngayon hindi ang na magiging team, maganda. black and white. Oo, diba? Kaya wag yung bigyan ng kulay. Correct. Wag yung gayahin yung isang Wag yung gayahin sila, Cheryl Alice Cruz. Dixon. Cheryl Cruz ba? Alice Dixon. Alice Dixon. Naka-black and white si Cheryl Cruz, diba? Nagmukha nga siyang pabo. Diba? Oo. Kasi Hi, naman, Miss Alice. may ganun-ganun eh. Guwo? Wala na dito. Eduardo. Okay. Hi, Ma'am Alice. Pabakal ka naman dyan. Pabakal. Baka bigla kang bigyan ng tubo, no? Ang Ang sarap. laki. Anin ko yan? Papakilo ko talaga dyan na makaluwag-luwag. Sana hiling ko lang kay Miss Alice Eduardo, may Oo. isang araw na Oo. bigyan mo kami ng pagkakataon na Na? mag-scrap doon sa iyong site. Yung mga pinagtabasan. Kunin po yung mga copper dun sa Yes. waters. May benta malang Mahal po ang makaluwag-luwag. kilo dun. Pambiling outfit. Ano? Shein. Bale mo yung artistang yung artistang bumili doon, baka ibenta na niya online yun kasi hindi na nasuot. Antayin nyo. Yung kaya mga gown ni Meme, saan kaya niya nilalagay yun, no? Binibenta kaya niya? Well, alam ko parang may collection siya, diba? Yung mga Talaga? ganyan. Parang alam ko Grabe. din. Siguro binibenta kasi alam naman natin na may mga parang foundation si Meme. Diba? Na hindi alam ng mga tao yun, na may mga tinutulungan din siya. Baka doon napupunta yung mga No proceeds. auction, no? Oo. Diba? Pero bakit hindi ano yun? Dahil hindi naman natin kayang bilhin. Wag lang tayo Kaya nga, makipaglaban baka na ng kaya auction. din hindi inalok, di ba? Bakit hindi rin natin kayanin? Tama, sa 1,000 nga namamahalan na ako, di ba? Kaya nga. Tino 2 gives. Kung kaya naman i 3 games, bakit Oo. hindi? 2 games mo pa. Kung kaya 4 naman games. ex-deal. Oh. Bate-bate, promote na lang, Oo. diba? But anyways, mga panggayan, diba? At least sa linawan na, sana dito na matapos ang issue kay Jeneline Mercado. Kasi kahit papaano, diba? Gusto lang din magtrabaho din ng tao na wag na natin haluan pa ng kung ano mang intriga. Yung hindi lang pagkakadalo, dahil sa wala siyang kontrata. Masaya naman din yung tao, diba? Maging masaya na lang din po tayo para kay Jeneline. Correct. Diba? Jeneline. Channeline Mercado. Yun ang sosyal na Oo. pagkakabanggit. Tama. To Channeline Mercado, isa Yes, kang ina. Tama. Diba? Kaya naiintindahan namin ang pagiging ina mo. Oo. Diba? Sige. Palakpakan natin si Jenny. Palakpak. Diba? Tunay Yan mo. na ina. Oo. Diba? Tunay kang ina. Dakilang ina. Dakil. Diba? Hindi totoo Dakila. naman. Kasi Yes. diba, bawat ina naman kahit naman ano gagawin nila para sa anak nila. Diba? Great, yung pinakamalaking sakripisyo lagi ay ang ating mga ina. Diba? Kaya kung ikaw ay ina, Ina ng sakripisyo. pinapalakpakan kita. Mabuhay ka ina. Diba? Ay, nako. Masama mabubuntay. Bakit kukontrahin mo yung pagkakasabi ko na mabuhay ka ina? Alam Hindi. sabihin mo, Mabuhay. mamayapa ka ina. Mabuhay ang mga ina. Ina. Nating lahat. Oo. Ayoko Mga na. ilaw ng tahanan. Tama ba? Correct, Ilaw ilaw. ng tahanan. Correct. Na minsan napupundi rin. Dahil sa haligi ng bahay. Oo. Diba? Dahil pinapasok ng anay ng tahanan. Ay, oo. Oo. Yan yung mga talandi Mga alemborn. Oo. Ay, naku, magpaalam muna tayo, Anyways, Mare. mga bangat, sumayin nyo na naman ang ating isang edisyon ng Baklita sa Woo Woo Woo! Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako po ang inyong tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!